Hello, good morning po. Nandiyan na ba kayo lahat? Ako na lang ba? Wala. Yun. Morning ulit. Ah, dito na tayo sa ating lesson. Ah, sa Meron po ba meron pala tayong tutuloy natin yung ating lesson ngayon, After I Got Saved. So, maliwanag yung ating, malakas po ba yung boses ko? Malakas? Sobrang lakas? Tamtaman lang? Ito po, katapos tayo maligtas, kailangan nating lumago at sa pamagitan ng church, Dasmariñas Bible Baptist Church, tayo ay papatuloy. Sir, medyo malakas ata. So, last Sunday, pinag-aralan natin yung kaligtasan. Di po ba? Tatandaan nyo? Salvation. So, yung lesson, pagka niskan nyo yan, pwede na kayong mag-open na dyan ang lahat. Pero, dito muna tayo. So, pag-aralan natin yung After I Got Saved, katulad ng layunin ng ating pastor, tayo ay magpatuloy sa ating Christian life at lalo po tayong magsaliksik o keep growing in our devotion to Jesus. So, salvation, pag-aralan natin yan, 4 na bagay na dapat mong malaman, nakahalagahan ng pagsisisi at pagtawad sa Panginoon. At nung ikaw ay maligtas na, itinalaga ng Diyos para sa kanyang kalooban. Ngayon, maliwanag din na bilang ligtas, tayo ay tagapagmana ng langit, ng mansion sa langit. At ngayon po ay dadako na tayo sa assurance of salvation. Ito pong assurance of salvation ay, sa katotohanan na tayo naligtas ay parang umano, sir. Hello? Yun, okay na. Parang tumataginting. Assurance of salvation. Parang malakas ata. Hindi, umi-echo eh. Umi-echo. Umuiubong ng konti. Ayoko kasi na ma-distract kayo sa ugong. Kaya, ayun, salamat po. Baka may bukas na mic no na ano. Anyway, ngayon, ang katiyakan ng kaligtasan ay isang doktrinang napakaliwanag sa Biblia. Po. At na kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay ligtas na magpakailanman. Magpakailanman. Number 1, may mga talata sa Biblia na ang katibayan ng katiyakan ng kaligtasan. Una, ang pangako ng kaligtasan ay buhay na walang hanggan. Diba? Sa John 5:24, sabi doon, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Nung tayo hindi pa mga ligtas, ang patutunguhan natin ay kamatayan. Pero nung tayo magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya we are passed from death unto life. At doon sa John 3:16, maliwanag din sinasabi doon, nung sino mang sumampalataya ay hindi na mapahamak bagkus may buhay na walang hanggan. Doon din sa verse 18, ang katiyakan na ang katibayan ng ating kaligtasan ay magpakailanman. Sa John 6:47, makikita rin natin doon. At doon sa 1 John 3:14, sabi doon, He that believeth on him is not condemned. So yung mga hindi sumampalataya, condemned, atulan, pero yung mga hindi sumampalataya ay hindi na, wala na yung ugong. Wala na. Meron pa rin konti. Siguro merong maliwanag po ba? So, ang pangako na kaligtasan at buhay na walang hanggan
ay katibayan ng katiyakan ng ating kaligtasan. And then, sa John 3:36, sabi na, sumampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang galit ng Diyos o upot ng Diyos o yung kaparusahan ay sasapitin ng mga taong hindi sumampalataya, hindi nagtiwala sa Diyos, no? Sa anak ng Diyos, the Son. He that believeth on the Son hath everlasting life. Sa John 6:40, sabi doon, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Yung katotohanan na tayo ay may buhay na walang hanggan, sapagkat alam nyo, pagka tayo ay yung namatay, yung mga taong, mga mananampalataya na namatay na, sa last day ay, di ba, sabi nga sa sa Thessalonians Thessalonians ko ba yun? Yung in the twinkling of an eye. 1 Corinthians 15, tayo ay sa rapture, di ba? Bibigyan ng buhay at yung mga namatay na nailbing na naman ng palataya, God will raise them up at the last day. At kung tayo abutin ng rapture, ay di blessed. Kung hindi naman at wala pang rapture, ay kinuha na ng Panginoon, kasama tayo doon sa lahat ng iligtas, kukuhanin ng Panginoon, no? So, mamaya malalagyan natin ito ng puntos. Okay na po yun, Pastor? Doon lang. Sa John 6:47, diyan sabi diyan, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. So, yung assurance of salvation ay sinasabi rito na magpakailanman. At ang Biblia ang nagbibigay sa atin ng katiyakan. And then letter C, ang pangako ng Diyos sa kaligtasan ay totoo. Diba? So, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Sa Titus 1:2, yan din ang sinasabi sa atin, no? Na ang kaligtasan ay totoo. Pangako niya. Ang tao kapag nangako ay hindi lahat natutupad. Pero ang Diyos, pag nangako siya, lahat tinutupad niya. At ang kaligtasan natin ay mayroong katiyakan. Bukod sa mga talata ng katibayan ng katiyakan ng kaligtasan, makikita rin natin yung mabuting gawa ay hindi kailanman makakapagligtas. Subalit, ang ligtas ay gagawa ng mabuti. No? Doon sa Ephesians 2 verse 8, makita natin dyan sa Ephesians 2 verse 8, ito ay palagi nating naririnig, no? Ephesians 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, and that not of your selves. Tama? So, sa Ephesians 2, basahin natin, no? Mabuting gawa. So, maliwanag dito na ang ating kaligtasan, ito ay grace of God, no? Ito ang kapahayagan ng kanyang kabutihan. Meron ditong sabi rito, the grace of God is the expression of His goodness toward the undeserving. Hindi tayo deserving, di ba? Kahit paanong kalalagayan mo, kahit paanong itsura mo, pag tinignan na itsura mo, hindi ka talaga undeserved. You are really undeserving. Kung titingnan ang ating sarili, yung ating kalalagayan, talagang hindi tayo karapat-dapat. But grace, dahil ito ay unmerited favor, ito ay mula sa kayamanan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
na iabot sa atin. No? At Christ's expense, yung grace niya. No? At maliwanag na ang basihan ng ating salvation ay ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, yung tao, men who deserve hell, obtain heaven because of the grace of God. At hindi anumang gawa na ating kakayanan. So, sa kaligtasan, hindi ito kayang iabot o hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan apart from the grace of God. Totoo naman kung titingnan natin sa Bible, dito, yung mga kaligtasan o salvation, yung conversion, maraming halimbawa dito kung paano ang grace ng Diyos ay kumilos. For example, kay Apostle Paul in his road of Damascus, di ba, nakausap niya, natagpuan siya ng Diyos, no? Si Saul, na alam natin ang kanyang buhay noon, ay naging Paul. So, na-convert siya. At marami sa atin, sa biyaya ng Diyos, ay inaabot din ng kanyang grace, itong kaligtasan. Kaya nga, hindi sa magitan ng ating mga gawa. Yung buhay ni Paul, no? Actually, marami pang mga halimbawa sa Bible, sa Scripture, at maging sa mga nakakasalamuhan natin ng mga mananampalataya, lalo na yung mga missionaries at mga ibang tao na na-convert dahil sa grace ng Diyos, ay makita natin ang katotohanan na ang kaligtasan ay hindi sa magitan ng gawa. No? So, we need to remember that we are saved, given the Holy Spirit, and allowed to serve God. So we are allowed, we are allowed by God to serve God by His grace. Now, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa sa Ephesians 2:9, not of works lest any man should boast. So sabi nga doon kapag sa pamamagitan ng gawa, dahil kani-kanyang kakayanan ng tao, baka pagbasihan yon, di magpapayabangan na lang. So sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath ordained, that we should walk in them. Kaya nga, dahil tayo ay mga ligtas, tayo ay merong banal na spirito, tayo ay allowed to serve God. Amen? And then, number 3, ang katunayan natin bilang mga anak ng Diyos ay, ang katayuan natin bilang mga anak ng Diyos ay katibayan ng kaligtasan na kailanman hindi mawawala. So, naging anak ng Diyos at tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Naalala ko nga, sabi nga dito, we are, yung pagiging anak ng Diyos natin, we are the children of God by adoption, kaya hindi na yun mawawala. At kasi nung ating tinanggap si Kristo, pag sinabi kasing, but as many as receive Him, yung word na receive, ay tinanggap mo si Kristo, kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang nilalaman noon. Kaya nung oras na yon, binigyan tayo ng power to become the sons of God. Hindi naman tayo anak ng Diyos Ang Diyos, meron siyang only Son. Only begotten Son. Pero dahil sa Kanyang pagtanggap natin sa Kanya, pagkilala natin sa Kanyang ginawa, tayo ay naging anak ng Diyos sa magitan ng pagsampalataya sa Kanya. And then, bukod sa naging anak ng Diyos nung tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, ang pagiging anak ay hindi magbabago sa anumang uri ng sirkumstansya. Sa anumang uri, sabi nga doon and sa verse 5 and 6 ng Hebrews 12, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Tayo yung mga anak, siya ang magtuturo sa atin, siya ang
bibigay ng magdidisiplina at yung mga nararanasan natin na kung anumang sirkumstansya yan, ay hindi rin ito magpapawalang bisa sa pagiging anak natin ng Diyos. Di po ba? Kahit kaya nga kung ano ang nararanasan mo ngayon, kung yan man sa tingin mo blessing o sa tingin mo pagpalo, lahat ng yan ay paraan ng Diyos para tayo ay lalong maging mabuting anak niya. Di ba? Pag mabuting anak, sumusunod, gumagawa. At letter C, ang pagpalo ay palatandaan ng pagiging anak. Excuse me po. Kaya naman, okay lang po ba kayo dyan? Wala kasi akong narinig. Excuse me. Ako sa aming 7 magkakapatid, ako ang pinakapaborito ng tatay ko. Nung mga bata kami. Paboritong garutehin. Kaya, alam ko itong ibig sabihin nito. Ang dami, merong oras na nakaranas kami na magtatrabaho sa pulo yung kapihan. Pinaghakot kami ng sarasa, yung pambakod, para gamitin namin sa kabilang lote. 3 kaming kumikilos noon si Kuya, ako, at saka si Ping, yung sumunod sa akin. Tapos sa akin yung pinakamalaking bigkes. Tapos dinadala ko. Mga elementary pa kami noon. Medyo umiyak ako noon habang may pasampasan. Tapos lumipas ang panahon, lumaki. Umabot sa panahon ng naintindihan ko na yung mga bagay pa lang yon ay makakabuti sa atin. Diba? Minsan nabanggit ko na rin yung nung ako'y gawa ng tatay ko ng anong tawag doon? Self-keeping. Pinakulong ako sa prison. Pero saglit lang, 3 days self-keeping. Sabi nung, meron ako narinig na matanda, sabi sa akin, mabuti nga sa'yo. Mabuti nga sa'yo, sabi ganun. Paglipas ng araw, ng panahon, naisip ko, mabuti pala para sa akin. Pag sinabing mabuti nga sa'yo, mabuti naman pala talaga. Kasi nakakabuti. Yung pagpalo ng Diyos sa atin, at yung mga minsan ay trials, minsan ay kung anumang bagay na kahirapan, minsan kalungkutan, minsan ay parang pakiramdam mo ay wala ka ng pag-asa. Hindi nawawala ang pagiging anak ng Diyos sa atin. Di ba? Hindi nawawala. Ang maliwanag dito, nakaranas din ako na hindi ako inuutusan sa amin. Hindi ako sinasabihan. Kasi nung bandang huli kasi sabi nila matigas daw ulo ko. Huwag niyong gagayahin. Pagka-graduate ko ng elementary, kasi pagka gumagraduate ng elementary, ang dami regalo, di ba? May t-shirt, may tuwalya, ang dami. Nung mapagalitan ako ng tatay ko, actually, ang tawag namin sa kanya, ama. Ama, di ba? Sa bandang ama eh. Pinagalitan ako ng tatay ko. Hindi ako makadaan sa pinto, sa main door. Kasi sinanggahan niya ako para hindi ako lumabas, para hindi kung saan punta-punta. Ang ginawa ko, nasa kwarto ako, nilagay ko sa sako yung aking mga damit, yung mga bagong regalo sa akin. Tapos tumalon ako sa bintana, pumunta ako doon sa ulat. Galing sa mataas na burol, lumiban ng ilog papaligawan, lumiban ng ilog papuntang Pulumbungan, tapos naglakad ako puntang ulat, doon ako tumira. Ganoon ako, pag-uwi, paglipas ng ilang buwan, pag-uwi ko, hindi ako kinakausap ng tatay ko. Mas malungkot pala yon. Hindi ka pinapansin, hindi ka inuutusan, hindi ka sinasabihan, hindi ka sinasaway. Pero anak pa rin niya ako. So, ang katayuan natin bilang mga anak ng Diyos ay katibayan ng kaligtasan na kailanman hindi mawawala. Di ba? So,
Dito sa ah, sabi rito sa verse 7 to 11 ng Hebrews, sabi rito, if you endure chastening, God dealeth with you as with sons. What son is he whom the Father chasteneth not? But if you be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Sa kabila ng lahat ng ating mga naranasan ay ganun pa rin ang ating dapat maging tugon, reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily have for a few days chastened us after their own pleasure. But He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Ang buhay natin ay peaceable, no? Mapayapa. Pagkatapos ng mga bagay nating nararanasan, minsan mga kabigatan, minsan pagdaramdam, lahat na, minsan yung karamdaman. Pero bilang mananampalataya kasi, sa pakikipag-usap ng Diyos sa atin, sa magitan ng Espiritu, nalalaman natin na itong bagay na ito ay kanyang kalooban sa atin at sa bandang huli, tayo pa rin ang makikinabang sa bunga nito. Hindi po ba bilang mga anak ng Diyos? So, yung katiyakan ng kaligtasan natin ay maliwanag na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan at ito ay magpakailanman. Kaya nga ang sumumpalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan at ang pangako ng Diyos ay hindi mawawala. Yung meron namang verse na ano ba yan? Yung sa 1 Peter, faith without works is dead, no? Faith without works is dead. Kasi sabi ng iba ay, tawag doon, pag yung pananampalataya mo ay patay. Pag tiningnan natin yung verse na yon, ang pinag-usapan doon, faith. Tama? So, meron ng pananampalataya. Kaya lang tayo yung bilang mananampalataya, tayo ay gumagawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. So, siya nga pala, yung iba kasi, for some, kasi yung kaligtasan ni dito kasi sa Ephesians 2, sabi doon, ang kaligtasan ay both simple and complex. Simple lang kasi tatanggapin mo lang. Repentance, tanggapin mo, manampalataya ka, ligtas na. Simple lang, di ba? Sabi naman ng iba, ganun lang, sobrang simple. Too simple. Sa kanila na ito ay tinuturing nilang too simple, doon sila nahihirapan, kaya ayaw nilang sumampalataya. Kaya hindi sila, nahihirapan sila mga ligtas. Pero yung complexity kasi ay ginawa na ng Diyos. Sinugo niya si Kristo, nanahan sa atin, at siya ang nagdanas ng lahat. Yung hirap, yung sakit, yung parusa, yung matinding naranasan niya, yung complexity, ginawa na ng Diyos. Kaya nga simple and complex. So, sa atin, sa part natin ay tatanggapin lang natin. At ito ay hindi na mawawala magpakailan pa man. Wala na tayong ginawa kundi ang sumampalataya lamang. So, nakakatuwa dito ay yung katiyakan ng ating kaligtasan. Amen? Amen. So, meron pang sakto lang po. So, pray lang ako. No? Pray tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa biyaya niyo po sa amin, sa oras na ito, at sa kaligtasan na meron kami. At sa katotohanan, Panginoong Sama, na kami po ay inyong anak, at kami po ay nananalig, Panginoong Diyos Ama, at ito po ay dahil po sa inyong mga pangako sa amin, at kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa aming buhay Kristiyano, at patatagin niyo po kami, Lord, at patuloy na bigyan ng heavenly wisdom, Panginoong Sama, para kami po ay magamit niyo po sa iyong gawain.
Sa iyo po ang kapurihan ng lahat ng ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.